tama ba itong ginagawa, mga minamahal, ni Senator Rodante Marcoleta na halos lahat na lang, oo, kaaway niya? Alam nyo kung, well, kung sa bagay, namamana talaga at natatransfer, oo, ang ugali talaga ng mga DDS, meron talaga isang pattern sila eh, palaaway. Yes, totoo. Tingnan nyo itong si Senator Rodante Marcoleta. Imbis na tingnan niya na, you know, katrabaho, kasapi ang kanyang kapwa mga senador, tinuturing niya itong threat, kalaban, papansin, epal. Ganyan yung tingin niya sa mga kapwa niya senador na gusto lang din naman ng good governance. Eh, paano ba naman kasi? Amoy na ng mamamayang Pilipino yung amoy mo. Oo. Na medyo, kumikiling ka. Diba? O, katulad ng nangyari doon sa, sa hearing. Diba? Nagsalita si Tito Soto about sa mga Duterte. Ano yung sabi mo? Please give more time, Eklabush. Diba mga minamahal, gumanon siya. Bigyan ng time. Oo, Mr. Chair. Grabe naman itong si itong si Rodante Marcoleta. To the rescue. Kaya ka nga nasupalpal ni ni Tulfo. Hindi ka kasi fair. Tapos, eto, meron na ipapakita sa inyo. Mga minamahal. Sabi dito, ang pagkakaintindi ko dyan, ininsulto niya ako. Ako naman, ayaw kong iniinsulto ako. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. At magpakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa komite na yan. Ano ba yung issue dito, mga minamahal? Etong si Rodante Marcoleta ay, galit na galit at gustong manakit. Paano ba naman kasi, suportado ni Kiko Pangilinan, ito nga pong gusto ni Soto, which is independent body nga, na kung saan, magkakaroon ng separate investigation tungkol sa mga flood control anomalies. Eh, syempre, alam naman natin na medyo kumikiling itong si Lolo Rodante Marcoleta. So, dapat, hindi lang contractor, district engineer, diba? Or kung sino pa man, yan. Dapat, nandun din yung kongresista na mga dawit. Nandun din yung mga senador na mga dawit. Dapat sila yung iniimbestigahan. Kasi yung mga, may dalawang bagman dyan eh. Senador, kongresista, tapos bakit ang iniipit? Mga DE lang. Tapos mga kontraktor. Although kumikita sila. Pero mas kumikita yung mas nasa taas. Billions of peso ba naman? Diba mga minamahal? So, tapos, sasabihin mo na epal, na nakaka-insulto, ang ginagawa ni Lacson, at ni Kiko, at ni Soto. Tama bang pag-uugali yun, na imbes na matuwa ka na lang sana? O, ngayon, panoodin natin tong video, mga minamahal. Oo. Ay, itong si Marcoleta talaga, no? Sakit sa ulo. Alright. Naalala nyo din pala yung privilege speech ni Lacson. Galit din siya dun, diba? Eto, panood natin yung video pala. Binanatan ni Senador Rodante Marcoleta ang dalawang kapwa nito senador hinggil sa usapin ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Binira rin ng senador ang ilang broadcaster na tila minamaliit ang ginagawang investigasyon ng Kongreso. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Tila nabastusan si Senador Rodante Marcoleta sa panawagang bumuo ng isang independent investigative body para tutukan ang anomalya sa flood control projects. Sa isang panayam, sinabi ni Marcoleta na ayaw niyang iniinsulto siya at dapat magpakitang gilas umano si Senator Kiko Pangilinan kung gusto siya. Insulto ba yun yung pagtulong sa'yo? Kailan ba naging insulto yun? Hindi ba dapat mas matuwa ka kasi mas mapapadali yung investigasyon? Bakit sa tingin mo iniinsulto ka dahil nauungasan ka? Dahil sa tingin ng tao mas magaling si Kiko, si Soto, or si Ping kaysa sa'yo. Ayaw mong nasasapul yung ego mo, yung pride mo. Kaya sinasabi mong insulto yon. Imbis na tingnan mo as insult, yung ginagawa, 'di ba, ni Kiko na pagsuporta sa independent body, bakit hindi ka na lang matuwa? Ay, mas mapapabilis yung investigation. Ay, may mapapadagot nito. 'Di ba dapat ganun? Ang palitan,
Una na kasing sinuportahan ni Pangilinan ang pagbuo ng isang independent body na tututok sa probe. Isinusulong niyang pangunahan ito ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ani Pangilinan, dapat ang susunod din na ombudsman susunod sa marching orders ni Pangulong Bongbong Marcos at hahabuli ng mga sangkot sa anomalya. Babala ni Marcoleta, katakot-takot umano ang korupsyon sa ombudsman. At anya, kung kulay ang pag-uusapan, mababahira ng dilaw ang investigasyon. Matatanda ang naglingkod sa termino ni dating Pangulong Noynoy Aquino, sina Singson at Carpio Morales. Reaksyon ni Pangilinan, tila barking at the wrong tree ang kapwa senador. Hindi rin niya pipigilan si Senador Marcoleta at hindi rin daw sila pwedeng pigilan. Hindi lang si Pangilinan ang binuweltahan ni Marcoleta. Kasunod ng first Senate hearing ng Blue Ribbon Committee, maging ang bombshell privilege speech ni Senator Ping Lacson, pinatutsadahan. Ani Marcoleta, mukhang nagpapasikat umano ang senador. Agarang sagot ni Lacson, ayaw niya ng away. Pero handa siyang gawin ito kung aawayin sila ni Marcoleta. Paglilinaw ni Lacson, hindi naman nila minamaliit ang komite. Isang broadcaster pa ang binanata ni Marcoleta na nagsabi na naglolokohan lang sa Kongreso na nagpahayag ng galit sa DPWH pero hindi naman hinaharap ang umano'y partisipasyon ng mga mambabata sa korupsyon. Hindi ito pinangalanan ni Marcoleta pero hula ng netizens, si veteran broadcast journalist Karen Davila ito. Kahit ang broadcaster na si Ben Tulfo, kinontra rin ni Marcoleta. Sa isang programa, binanata ni Tulfo ang Senate probe bilang pang-political theater lang umano ng mga senador. Mabilis ang sagot ni Marcoleta. Kung usapang pagpapaepal umano, hindi siya ito at mandato ng Blue Ribbon ang pagtutok sa mga anomalya ng flood control. Baka mga kapatid ito ni Ben na sina Senador Raffy at Erwin na miyembro ng kanyang komite. May ikalawang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Alright. Diba? Halos lahat na lang kaaway. Na Senator Rodante Marcoleta, si Kiko, si Lacson, si Soto, yung buong minority. Kasama pa si Ben Tulfo, kasama pa si Karen Davila. Sino pa ba? Kahit nga si Mima Inaway din tayo before Naalala nyo yung December, nagtanong lang naman tayo na bakit yung billboard mo ay katabi sa billboard ni Kibuloy. Maayos naman tayong nagtanong, ano ba yung pinapahiwatig nito? Diba si Kibuloy, alam naman natin may kasong iba't iba. Tapos yung billboard mo, okay lang na itabi sa kanya. Anong bang ibig sabihin nito? Nagtanong lamang tayo. And then sinagot niya naman ito na hindi naman daw siya nagpagawa nun. Di tapos. Hindi madami kang sinasabi. Diba? Mga minamahal. Alright. Kayo. Yes. Ano yung masasabi niyo dito? Ang masasabi ko lang sa kanya, aray ko. Diba? Mga minamahal, naglolokohan tayo dito. Marcoleta, yan yung totoo. Alright, it's me again, Alicia Nyo. Yes, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Alright, please do like, subscribe, and always hit notification bell for more update na nauutal at nabubulol tayo. Yun lang at ingat, mga kababayan.